Ang RMS Titanic ay isang British passenger liner na pagmamay-ari ng White Star Line. Isa ito sa pinakamalaking barkong nagawa noong kaagahan ng ika-20 siglo na ginawa ng Harland and Wolff sa Belfast, Ireland. Ang nasabing barko ay unang naglayag sa karagatan mula sa Southampton, England patungong New York. Ito ay bumangga sa isang iceberg na nasa North Atlantic Ocean at tuluyan na itong lumubog sa karagatan makalipas lamang ang 2 oras at 40 minuto matapos nitong bumangga sa malahiganting bloke ng yelo. Ang trahedya sa paglubog ng naturang barko ay tinuturing na pinakamadrama na maritime disaster sa kasaysayan. Mahigit kumulang sa 1,500 katao ang nasawi sa nasabing trahedya mula sa sakay nitong 2,223 na pasahero. Ayon sa ulat, 710 lamang ang nakaligtas sa nasabing trahedya. Dahil sa pangyayaring ito, naging markado ang trahedyang naganap sa Titanic na lalong naglagay sa kanya sa pedestal ng kabantugan. Katunayan, ginawan pa nga ito ng ilang version ng pelikula sa Hollywood. Maraming tao ang nabuksan ang kaisipan, interes at nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Titanic matapos na mapanood ang 1997 movie nito na idinirehe ng pamoso at premyadong direktor na si James Cameron. Ito rin ang pinakamagastos na pelikulang nagawa noong dekada 90 na may production budget na $200 milyong na pinagbibidahan ni Leonardo DiCaprio at Kate Winslet, kung saan marami silang pinakilig at pinaiyak na mga manonood. Akala ko ba alis ka na? Aalis na nga ako. Nakakainis ka talaga. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Gayunman, ang trahedyang nangyari sa Titanic para sa iba ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bilang parusa umano ng Panginoong Diyos. Para naman sa iba, ito ay nakasaad na o hinulaan niya sa ilang talata ng banal na kasulatan. Ito ang ating tatalakayin at ating aalamin, mga kaibigan. Ang RMS Titanic ang masasabing pinakamalaking barkong naglayag sa karagatan noong kaagahan ng ika-20 siglo. Ito ay may taas na 175 talampakan o 53.3 meters at may habang 882 feet o katumbas ng 269 meters. Sa sobrang laki nga nito noong araw, isa umano sa empleyado ng White Star Line ang nagsabi na kahit ang Diyos ay hindi ito kayang palubugin, na kanyang sinabi noong ilungsad ang nasabing barko noong Mayo 31, 1911. At ang resulta, kasaysayan na ang nagsabi at nagbigay ng kaalaman sa atin. Ang pamosong kataga ng kapalaluan ayon sa iba ang binitawang salitaan niya na siyang gumawa sa barkong Titanic na si Thomas Andrews. Ayon pa sa ibang datos, ito ay tinuran niya ng kapitan ng nasabing barko na si Edward John Smith. Ang tanong, pinalubog nga ba talaga ng Diyos ang nasabing barko at ano naman ang ilang talata sa banal na kasulatan na nagbabanggit tungkol sa kanyang malagim na sinapit?
iniuugnay ng iba na ang nangyari sa Titanic ay dahil sa mga salitangang na may kapalaluan na wari bagang naghahamon o hinahamon ang Diyos. Kaya ikinapit nila ang isang talata sa aklat ng Kawikaan. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Kaya kapit na kapit ang nasabing talata sa sinapit ng nasabing barko. Iniuugnay naman ng iba bilang pasahe sa nangyari sa Titanic sa aklat ng propetang si Ezekiel. Ngayon, ikaw ay wasak na sa gitna ng karagatan. Lumubog na kasama mo ang iyong mga produkto at mga tauhan. Ang lahat sa baybay dagat, pati na sa katihan, ay nagtatakang natatakot sa iyong sinapit. Ang nasabing talata ay tumutukoy din sa maaring mangyaring masama sa lungsod ng Tiro na hinulaang mawawasak ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang propetang si Ezekiel. Isipin nating mabuti mga kaibigan, limiin at pag-aralan, talaga nga bang ang Panginoong Diyos ang nasa likod o may kagagawan sa paglubog ng barkong Titanic? Hindi mga kaibigan, sapagkat alam natin na ang Diyos ay maawain, maibigin at punong-puno ng kabaitan. Hindi niya hahayaang may mga taong mapahamak dahil lamang sa kataga ng kapalaluan mula sa mga taong hambog. Kung gayon mga kaibigan, sino ang ating sisisihin sa sinapit ng naturang barko? Walang iba kundi ang mga nasa likod din ito. Ang paglubog ng barkong Titanic ay kagagawan din ng kanyang mga tauhan o mga nagpapatakbo rito. Ayon sa mga eksperto at nag-aral sa nasabing trahedya, isa sa maaaring sisihin ang mismong kapitan ng barko na si Edward John Smith dahil sa kanyang kapabayaan at pagwawalang bahala sa mga babala. Na ang mga babalang iyon ay malamang galing pa sa ating Panginoong Diyos na may ginamit siyang kasangkapan upang maligtas sana ang karamihan sa paglubog ng barko. Ano kung gayon ang pagkakamali ng nasabing kapitan? Una, nakatanggap siya ng 2 signals mula sa mga barko at mga kinauukulan na nagbababala patungkol sa iceberg na maaari nilang mabangga sa pagdaan nila sa North Atlantic Ocean. Kabilang na rito ang Marconi International Marine Communications Company, SS Misaba, RMS Caronia, RMS Baltic, kung saan natanggap naman ng nasabing kapitan ang mga babalang ito na natanggap sa radyo. Gayon din sa SS America at SS Californian. Nang gabi ring iyon, ilang oras bago bumangga ang barko sa iceberg, ay pinalitan ng kapitan ang ilan sa nag-ooperate at tumatanggap ng signal sa radyo ng barko. Kabilang na rito si Jack Phillips at Harold Wright. Winalang bahala ng dalawang ito ang natanggap nilang babala mula sa SS Californian na nagsasabing na sila'y mag-ingat at baka bumangga sila sa iceberg at dapat din nilang bagalan ang pagtakbo ng barko. Sa halip na sabihin ang mga babalang ito kay Captain Edward John Smith, sinabihan pa nila ng magaspang na pananalita ang nagbigay ng babala sa kanila na shut up. Ganon ang pinahayag ng operator ng SS Californian na si Cyril F.
Evans patungkol sa nakaambang panganib na dapat sana nilang iwasan upang hindi mapahamak ang nasabing barko. Anong aral ang makukuha natin mga kaibigan sa sinapit ng barkong Titanic? Sa anumang malayo at walang katiyakang paglalakbay ay matuto tayong manalangin. Bantayan tayo sa buong panahon ng ating paglalakbay at ihatid tayo ng ligtas at payapa sa ating paroroonan. Naway nagustuhan po ninyo ang naging paksa sa bidyong ito at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Sumain niyo po ang di nauubos na kabaitan at pagpapala ng ating dakilang may kapal.